Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Boom! Alright mga babayan, update tayo kay Tatay Digong sa The Hague. Magbibigay sa atin ng update ng kanyang bunsong kapatid na malupit rin ang kasintapang ni Tatay Digong. At sa huli ng ating video ay re-reactionan natin ng video naman ni Atty. Nel. Alright, sa napipintong pagbalik, no, sa magbubukas na kulungan kay Talunan de Lima, no, si Laila de Lima. So mga kababayan, nakakita nyo naman, siyempre nanalo yung ating PDP kahit ilan lang yan. Kita nyo naman yung nakaraan at halata naman talagang may dayaan. Okay, hindi ko alam kung may recounting ba yan o tanggap na ba talaga ng Team Duterte ang nangyari. So grabe, no? Ay, nako, nakakagigil mga kababayan. So kung bago ka pa sa channel ni Boy Sardinas, pwede mo paki-like at paki-subscribe na rin. Isa po ako sa miyembro ng Banateros Vloggers na Tol J. Guevara, na Boss Banat Pai, na Coach Chole, Master Judea, and Boss Dada. So ayan, isa tayo sa miyembro ng Banateros Vloggers. Alright, so mapapanood yung mga video natin kay Tol J. Guevara sa pag-survey nung nakaraan at kay Boss Banat Pai, kala Coach Chole at sila Master Judea. So okay mga babayan, wag ka, stay put ka lang dyan, wag kang alis sapagkat napakaganda na pag-uusapan natin ngayon. Unang-una pa lang kakamusta natin siya, Tatay Digong sa The Hague. At yung huli ng ating video, kaya wag kang alis, hintayin mo yung nalalapit na pagbubukas ng pinto. No? Pagbubukas ng pinto ng kulungan kay Laila de Lima, kay Ateng. Kay Ateng, yung mga pinapalaya kapag yung mga nakakulong, di ba, pinapalaya, di ba, sa kakaiba administrasyon ngayon, yung mga dapat ay may hatol ng kamatayan o talaga namang hindi dapat nakakalaya o isang papa. Di ba, malupit ang kapalaran natin ngayon mga babayan. So okay, bago tayo magsimula mga babayan, isang like man dyan mga kumare. Gumana yung ating laptop, sana wag magloko-loko to, no? So ito, simulan natin tong update natin kay Tatay Digong. So gamit lang muna natin cellphone. Kasi nagluluko-luko pa rin konti lang. O ito, panoorin nyo mga babae na ito yung kapatid ni Tatay Digong, yung bunso. Gwapo rin tingnan nyo English speaking to mga babayan. Simulan natin tong video. Play mo na yung boy. Let's go. Ang huling balita natin ni Tatay Digong mula dito sa araw ng Biyernes, yung pagdalaw ni Poplo kay Tatay Digong. Ngayon po, kakagaling lang po sa loob ng detention facility ni Mr. Bob Duterte. Siya po ang puso kapatid ni Tatay Digong. So, Sir Bob, kamusta po si Tatay Digong? He is doing well. Now, kasi kaya natin that when you is outside for the so I have about the election, both the local and the national. And he's very happy na I told him na you got a very overwhelming vote as mayor of Davao again. So, masaya siya. Yeah. Ano po sinabi niya in particular? Nung sinabi niyong tambak ang kanyang panalo? Ako ang nagbalita nga sa kanya. Sabi ko, grabe yung outcome yung number of votes mo kaysa yung comment. At saka, ang Vice Mayor Castellanos, including si Congressman Colong, and yung anak niya si Omar, also won the congressional seat, 2nd District. And of course, Congressman Una won sa 3rd District. Ano pong sinabi niya? Yung sinabi niyong overwhelming victory? Naka-smile. Naka-smile. Ngayon, yung ano po, yung lima na pumasok na inendorso natin para senador, ano pong sabi niya? Medyo doon nakuhan siya kasi sa senator, sabi ko kasi may mga twist na lukuhan, may mga iba na nag-support na sa kwan. Kaya po sabi ko, overall, do not worry because I think kwan naman, support din nila na kayo usapan.
yung pinasabi ko po sa kanya na safe na sa impeachment si VP Sara dun sa 6 na sigurado natin kakampi at 6 pa na pagpapilian pa dahil ang kailangan na lang natin ay 2 para hindi na matanggal si VP Sara. Yeah, well, I think para din sa atin, you know, the overall nangyari sa national plan, halos natanggal yung mga lamnan sa Congress. Mga buisit, So, mga what committee. so I think yung mga opposition yung iba, I think they will think na, you know, it's about time. Kung ano yung noon, cannot go that way. So, there's a big chance na mag-support yung Nasabi niyo ba ho na yung Abante na nagpapanggap na anak ng Diyos ay natalo? Nasabi niyo sa kanya na natalo si Abante? Ano sabi niya? Ikinwento ko kay PRR niya, sabi ko, dahil yung mga yung dinarap mo sa quad ko, sabi ko walang lumusot. Ano ganun ba? Tawa siya ng tawa. So high spirit siya dahil doon sa resulta ng eleksyon. Oo. Ngayon, ano pong mga request niya kung meron man? Okay, ang sabi niya sa akin, paglabas ko daw, again and again, would like to thank all those who supported him, moral support, all yung lahat na nandito na, because I told him na merong mga tao sa park, sabi niya, parang from the bottom of his heart, talagang papasalamat sa buong nagsusuporta sa kanya, not only dito sa park, worldwide, pati sa Pilipinas. At ang sinabi lang niya, hindi niya makakalimutan ito. Parang utang na loob. Napansin ko po, hindi yung daladalang labada niya. Lalaban na ba siya on his own? Kinuhaan ko at sa guard na papantay kasi ko. I'm here to get his laundry. Pero pag natin, they have their own laundry. Hindi na ako nag-insist. After all, ayaw mong labahin, no? Ganon. Pero, ayan, he's okay. I speak. Sir, can we ask questions? Yes, now, please. Sir, Questions. is Mayor Duterte aware na nananalo talaga yung dear friend niya na now Senator Attorney Rodante Marcoleta? Yes, I give him all the, because hindi na natin masabi na kasi hindi pa ito official. But I told him na yung, as you know, the counting went, more or less ganito na lumusot. So, in a way, masaya siya. Masaya talaga. Lalo na sa Davao, lahat ng kuha niya lumusot. Walang kabila. Tapos sir, ilang months mo lang hindi nakita si former President? Ako? Pagpunta nila sa Hong Kong. Because he was expected to from Hong Kong. Fly back to Davao. Sir, can we also ask what your feelings were nung nakita mo for the first time, si PRR niya, kay Mayor Duterte? Mayor na talaga siya ngayon. I mean, you know, he is a little bit detached kasi nga sa said, you know, wala siyang pupuan sa outside world. So, kailangan pag nanyan, you know, whoever will be sinong susunod, you have to brief him anong nangyayari sa outside world. Kasi sinabi ko, pwede ka pa may cellphone, sabi ko, pwede kita bilhin bawal. So, wala, isolated siya. But yet, kung nakwentuhan mo na siya, na magkuhan yung... How about you, sir, personally? Meron ka bang special emotions or feelings nung nakita mo siya? Ako? Of course, pero, you know, ang kaso na, we will leave it to the lawyers now. Sir, masaya naman si tatay sa good news na mga pinagkakaroon, sir. Mga good news din natin today. Masaya si tatay. Oo, sa'yo. Nagka-post dito, So, sir. pakita nga niya sa akin. Inasahan ka ba niya? Nasabi ba ni Kong Pulong na kayo papalit? Yeah. Actually, before pa nag-kwento na kami ni Pulong. Kasi nga, because, you know, the election. So, they have to go back. Pag-usapan na
to the meantime, busy sila sa kanila. So it's my time to watch over him. So siguro, whoever comes here now, si Pulong ba o si Sarah, o sino sa mga anak niya, ako naman. Meron ba kayong estimated time na pagbalik nyo sa Pilipinas or estimated na may papalit sa inyo rito? Antayin namin sino mga anak na papalit. And then from there, kasi nandito na lang man din kami sa Netherlands, balita ko, malapit lang ang Belgium, malapit lang ang Germany. So, kung sino yung papalit, sasabihin ko, bago kami umuwi, papasya na lang kami. Boom! So, ayun mga kababayan, narinig nyo po yung init-init na balita, no, sa kalagayan ni Tatay Digong. So, narinig nyo naman, kinintuhan ng kapatid ni Tatay Digong, yung pinakabunso, mga good news, yun, masaya siya sa pagkapanalo ni Kong Marcoleta. Ngayon ay senador na. Siyempre, ni Senator Bato, Senator Bongo, siyempre nakapanig din sa atin si Senator Amy, Senator Villar, anak ni Boss Villar. So, 6 yung sa atin. Alright. Ay, meron pala tayong vlog yung leak video ni Bam Aquino. So, sana mapanood nyo, naka-upload na po yun. Ang lupit nun. So, mga kababayan, kita nyo naman ang kasiyahan ni Tatay Digong. Okay? Yung makita ang kanyang mga kamag-anak, lalong-lalo mga kapatid, siyempre lalo yung kanyang mga anak, yung kanyang may bahay. Itong napanood nyo is yung update ng kapatid ni Tatay Digong. Talaga namang alam ko, masaya din kayo dahil nagkita sila magkapatid. At medyo matagal-tagal na rin po silang hindi nagkita. Ang kanyang kapatid is yung huli is yung sa Hong Kong, no? Parang hindi pa rin sila nagkita ng Hong Kong kasi nga merong balita na about na mahuhuli siya na nagkatotoo. So mga kababayan, sana naging masaya kayo sa update kay Tatay Digong at ay alam natin ang kanyang puso ay umaapaw ng saya sapagkat ang kanyang mga team, yung team natin ay mga nakalusot na alam naman niya na magtatrabaho po ng maayos dito sa Pilipinas kung saan ay mahal na mahal po ni Tatay Digong, no? Hanggang sa ganyang katandaan ay dapat retardado na siya pero nanalo pa rin siya ng mayor. Congratulations, Mayor Roa Duterte. Alright, rock and roll to the world. Shoutout po sa mga sumusuporta, mga vloggers, mga solid Tatay Digong, solid PDP. Yung mga pinaglaban natin ay mayroong kinahantungan. At tayo po ay aasa at tayo ay talagang makakaramdam sa mga susunod ng mga pagbabago sa Pilipinas. Medyo matagal pa tayo na matagal-tagal pa tayo at noong taon pa tayo magtitiis kay BBM. Pero marami-rami pa ang bubunuin natin sa pakikipagbaka. Itong darating impeachment ni BP Sara, mga babayan, suportahan natin to. So mapapanood yung mga updates sa atin. Tayo si Boy Sardina sa DTS. Okay? At ay sa susunod pa ng mga ilan pa, si BBM naman ang ma-impeach. Hintayin nyo yan mga babayan ha. Hoy, panalo ang Duterte's Youth. Yes, shout out. Talo na yung mga kumalaban kay Tatay Digong, wala hong nakalusot. Lalo si Abante. Si Abante po ay umatras na. Kasi hindi siya nanalo kasi atras na eh. Shout out sa mga susunod pa, no? Talagang ito si Dilima daw mga babayan ha. Kasama sa tatayo, no, na kasama sa ng impeachment ni BP Sara. Oy. Sige, baratan mo yan, Ante Dilima. Sure yan. Kung hindi ka man nakukulong ngayon dahil nakupo si BBM, ay humanda ka. Matatapos din yung karir mo. Okay? Talagang pinag-iinitan nyo talagang Duterte. At nung kumalabang kay Duterte, kung hindi man kayo nagdaya, ay hindi naman kayo mananalo. Okay, darating ang panahon, malakas pa ang aming Tatay Digong. Malakas pa si BP, malakas pa si Pulong, malakas pa si Baste. No, andyan pa si Kirid Duterte. Amin talagang susuportahan na para maglilingkod sa bayan. At kayong mga taliwas ang mga utak,
Na wala man lang gawin kung hindi magmartes at hindi na pinag-usapan ang ikakaganda ng Pilipinas. Matatapos din ho kayo. Matatapos din ho yung mga kabarbalan ng mga pinaggagawa ng mga yan, mga kababayan. At siyempre nagpapasalamat ako sa mga solid subscribers natin dyan, ni Boy Sardinas, mga nagsabi ng mga solid kami, rock and roll to the world. Maraming salamat po sa inyo. Okay, punta tayo sa huli ng ating vlog. Itong si Atty. Nel. Okay, paki-subscribe po si Atty. Nel ha. At dito tayo manood tayo ng video. Alamin natin kung ano ba ang kakahinatnan pa ng mga kaso ni Laila de Lima, kung saan pinalaya ni BBM sa kabila ng kanyang mga kaso. At siya ay pinakawalan, kaya pala siya ay pinakawalan para tirahin ng Duterte. Yun naman talaga yung kanyang katungkulan or yung dahilan kung bakit siya pinalaya, na para banatan itong si Tatay Digong ang family Duterte. Okay, si Kimbo patay na, talo na. Yung mga wala na, yung mga si Fernandez awanay. No. Yung mga mahihilig magmarites diyan, ng mga katong mga mahihilig mag-contempt, ubos na kayo, kaya nabibilang na ang mga araw nyo. So mga kababayan, ito panoorin nito, malupit to ha. At ay alamin nga natin kay Atty. Nel. Ay grabe, napakalupit po nitong attorney nito. Panoorin to, no. Let's go, attorney. The current status po of the case of former Senator Laila de Lima, kung saan na-overturn po yung kaso against her. So more or less po yung magiging discussions natin is not favorable to her, okay? So kung supporter po kayo ni former Senator Laila de Lima at baka ma-trigger or ma-high blood kayo, you are more than free naman po to skip this video para at least ano sabi ni attorney? Yung mga kapanood dito, kung kayo daw ay supporter ni Laila de Lima at mapapanood mo tong video na to, umalis ka na rito kung ayaw mong mapakinggan itong mga sasabihin ni attorney at sasabihin ni Boy. Okay? Lumahayas ka na rito. Kung ikaw ay maka Marcos at ay sumusuporta ka sa mga bataan ni Marcos Jr. tulad ni Laila de Lima, lumayas ka na rito. At yung mga solid natin dyan, ng mga ka-DDS, mga kababayan, mga Duterte, stay put kayo lang dyan para meron tayong update dito kay Laila de Lima. Yung napipinto na ba na magbukas muli ang kulungan para ipasok si Ante de Lima? Yan lumayas na daw kasi baka masaktan po kayo rito sa mapapanood nyo. Kung against kayo, kung makalilima kayo dyan, kung makalima kayo, kung makaanin kayo, pwede kayo rito tuloy natin to. Yan ay paalala lang namin ni attorney. Sinasabi namin, baka masaktan kayo, lumayas ho kayo sa video na to. Kung makadilima kayo, kung makaanin kayo, stay put lang kayo rito tuloy mo yung attorney. Yan hindi na kayo makipag-away pa sa comment section, okay? But if you are willing naman po to learn the legal process of her case, you are more than free naman po to stay and watch this video, okay? Ngayon, start na po tayo sa discussion natin. Boom! So yung first question po natin for today is kung ano ba talaga yung kaso dito ni Senator Laila de Lima. So yung kaso po niya involves yung Dangerous Drugs Act po natin, RA 9165, specifically Section 26B in relation to Section 5, Section 3JJ, and Section 28 of the said law. Okay? So ang tatandaan lang po natin dyan para hindi na po kayo mamroblema is this involves the illegal drugs nga po, at yung pinaka ano po niyan is ito po under Section 5, Sale, Trade, Administration, etc. of dangerous drugs. Tapos ang next po na important na kailangan natin matandaan talaga dito is yung penalty niya. So dito po makikita natin the penalty of life imprisonment to death and a fine shall be imposed upon any person sa gumawa nga ng mga illegal acts or itong mga criminal acts na covered ng Dangerous Drugs Act natin. Okay? So yan po yung kaso na final. Ngayon, ang next question natin, so para po maging simple yung discussion natin, gumawa na po ako ng questionnaire ko kasi actually binasa ko po yung full text ng case, okay? At yung decision naman po or yung mga issues na tinackle doon, they are basic criminal law principles, so madali na lang po siya pag-usapan po. So ito na lang yung ginawa ko para at least mas dire-diretso po talaga yung usapan natin, hindi na tayo mag-go back and forth pa dun sa mga provisions natin. So anyway, yung first issue po talaga or yung first question na sasagutin natin dyan is kung meron bang double jeopardy dun sa case dito po sa
sa case ni former Senator De Lima. Kasi yung inallege po dito nila ng defense is that bawal daw or hindi proper yung ginawang petition for certiorari under Rule 65 nila Solgen Guevara, considering that there was already a judgment of acquittal, diba? So ang double jeopardy po kasi, ang ibig sabihin po niyan, the easiest way I can explain that po in Tagalog is that yung akusado po is hindi pwede managot ng 2 beses sa parehas na krimen. Okay? So dito po kasi sa case ni Senator De Lima, meron ng judgment of acquittal. Okay? Tapos pag may judgment of acquittal po kasi, hindi po yan siya pwede i-apela or questionin mo in a higher court. Otherwise, it will violate the principle of double jeopardy. Kaya pag may judgment of acquittal po, automatic tapos na talaga agad yung kaso. Kaya nga kung mapapansin po ninyo sa mga drug cases, madami po talagang mga nagmamagic sa lower court level kasi pag dun pa lang sa lower court magkaroon na ng acquittal agad, hindi na po yan pwede ma-appeal sa higher court pa or sa appellate court. Okay? So ngayon, ang next question po natin, paano po ito na question nila Solgen Guevara kung bawal pala mag-appeal? Bawal po yung ordinary appeal. However, meron naman pong tinatawag na special civil action for certiorari under Rule 65. So ito na po yung judicial power of review po ng Supreme Court or ng appellate courts po natin. So hindi po talaga to siya strictly speaking an appeal. Rather, it is a completely different petition po to by itself wherein questionin mo yung actions ng lower court. Guys, naputol yung reaction video natin. Nagloko mo itong aking laptop. So, pensya na kayo. So, yun mga babae. Itutuloy ko yung video. Panoorin nyo yung reaction video natin. No, ito sa video na to, ang masasabi ko lang talaga is, talaga pala ito si Laila De Lima ay for the death penalty pala yan, no? Grabe. Iba talaga pagka malakas talaga si Auntie De Lima. Oh, so pero mga babayan, itong buti na lang meron tayong attorney DDS, no, lupit, no. So ayan. So hintayin po natin ang mga susunod pa ng mga kabanata sa buhay ni Ate De Lima. Okay? Pero itong kay Attorney Nel ay napakaganda ng paliwanag. At talaga may possible pa rin talaga na makulong pa talaga ulit ito o makapagbayad talaga ng utang, no? Itong si Ate De Lima. Oo, yung bago mag-anim, 5 muna. Okay, so pensya na po kayo. Dapat naka-laptop tayo. So dito na lang ulit. Kung ito man yung vlog ko, pensya na. At least meron tayong mga video na papalabas. So maraming salamat po mga babae. Itutuloy ko na yung video ha. Dire-diretso na po ito. Kaya hindi ka mabibitin. Play mo na yan boy. Let's go. Laila De Lima. So yung kaso po niya involves yung Dangerous Drugs Act po natin, RA 9165, specifically Section 26B in relation to Section 5, Section 3JJ, and Section 28 of the said law. Okay? So ang tatandaan lang po natin dyan para hindi na po kayo mamroblema is this involves the illegal drugs nga po at yung pinaka ano po niyan is ito po under Section 5, Sale, Trade, Administration, etc. etc. of dangerous drugs. Tapos ang next po na important na kailangan natin matandaan talaga dito is yung penalty niya. So dito po makita natin the penalty of life imprisonment to death and a fine shall be imposed upon any person sa gumawa nga ng mga illegal acts or itong mga criminal acts na covered ng Dangerous Drugs Act natin. Okay? So yan po yung kaso na final. Ngayon ang next question natin, so para po maging simple yung discussion natin, gumawa na po ako ng questionnaire ko kasi actually binasa ko po yung full text ng case. Okay? At yung decision naman po yung mga issues na tinackle doon, they are basic criminal law principles, so madali na lang po siya pag-usapan po. So ito na lang yung ginawa ko para at least mas dire-diretso po talaga yung usapan natin, hindi na tayo mag-go back and forth pa dun sa mga provisions natin. So anyway, yung first issue po talaga or yung first question na sasagutin natin dyan is kung meron bang double jeopardy dun sa case dito po sa case ni former Senator De Lima. Kasi yung inallege po dito nila ng defense is that bawal daw or hindi proper yung ginawang petition for certiorari under Rule 65 nila Solgen Guevara, considering that there was already a judgment of acquittal, diba? So ang double jeopardy po kasi, ang ibig sabihin po niyan, the easiest way I can explain that po in Tagalog is that yung akusado po is hindi pwede managot ng 2 beses sa parehas na krimen. Okay? So dito po kasi sa case ni Senator De Lima, meron ng judgment of acquittal. Okay? Tapos pag may judgment of acquittal po kasi, hindi po yan siya pwede i-apela or questionin mo in a higher court. Otherwise, it will violate the principle of double jeopardy. Kaya pag may judgment of acquittal po, automatic tapos na talaga agad yung kaso. Kaya nga kung mapapansin po ninyo sa mga drug cases, madami po talagang mga nagmamagic sa lower court level kasi pag dun pa
pa lang sa lower court, magkaroon na ng acquittal agad, hindi na po yan pwede ma-appeal sa higher court pa or sa appellate court. Okay? So ngayon, ang next question po natin, paano po to na question nila Solgen Guevara kung bawal pala mag-appeal? Bawal po yung ordinary appeal, however, meron naman pong tinatawag na special civil action for certiorari under Rule 65. So ito na po yung judicial power of review po ng Supreme Court or ng appellate courts po natin. So hindi po talaga to siya strictly speaking an appeal, rather it is a completely different petition po to by itself wherein questionin mo yung actions ng lower court. Dito po lower court kasi yung question action sila Solgen Guevara na kine-question po nila na meron tinatawag na grave abuse of discretion po na ginawa yung judge dun sa lower court. Okay? So yung grave abuse of discretion po, ang ibig sabihin po niyan, meron pong grabing pang-aabuso na ginawa sa kapangyarihan niya yung judge dun sa pag-execute or sa pag-render po niya ng judgment of acquittal. So in short po, yung number 1 natin, wala pong double jeopardy. Number 2, proper po yung Rule 65 special civil action for certiorari to question a judgment of acquittal in a criminal case. Okay? Pero ulitin ko lang po, yung Rule 65, this is not an ordinary appeal po. This is a special civil action or an extraordinary remedy po to in cases when there is a clear grave abuse of discretion po na ginawa yung judge in a lower court. Okay? So ngayon, ang next question natin, paano nagkaroon ng grave abuse of discretion? So nagkaroon po ng grave abuse of discretion according to Solgen Guevara is because yung judge po dito, nirender niya yung judgment of acquittal without fully explaining the facts or the legal basis of his judgment. Sinabi lang niya po doon, nag-recant yung witness ng testimony niya, therefore wala na pong conspiracy to commit Dangerous Drugs Act violation. So dito po question yun nila Solgen Guevara, gusto nila ipa-specify kung ano yung specific law na nag-a-allow doon, paano nag-apply specifically yung facts na yun sa law na yun, kasi walang explanation na binigay, na clear explanation binigay yung judge. At dito nangyari po, pinanigan si Solgen Guevara ng Court of Appeals. Okay? So in other words po, yung judgment of acquittal at present ni Senator De Lima is na-declare as null and void. Tapos yung ginawa po dito, yung order ng Court of Appeals is pinabalik po sa trial court level yung kaso. So in short, magpo-proceed po ulit yung trial dun sa Muntinlupa RTC. Yun po yung status currently of the case na as per the decision of the Court of Appeals. And then yung next question po natin, kung yung crime involved po ba is bailable. So pinakita ko po sa inyo kanina, di ba, na yung penalty dito is life imprisonment up to death yung penalty po for the crimes involved dito kala former Senator Laila De Lima. So this is one of the big misconceptions po kasi na pag life imprisonment or death, automatic bawal na talaga mag-bail. So dahil po dyan, ipapakita ko na lang po sa inyo sa constitution natin kung ano talaga yung nakalagay. So ang nakalagay po talaga, section 13 po to, article 3 of the 1987 Constitution, all persons except those charged with offenses punishable by reclusion perpetua when evidence of guilt is strong shall before conviction be bailable. So dito po, ang kailangan nyo talaga i-take note is itong provision na when evidence of guilt is strong. Meaning, pag hindi po malakas yung ebidensya ng prosecution, is bailable pa rin po yung krimen that is punishable by reclusion perpetua. Okay? So gusto ko lang i-clarify to kasi ito po yung mga misconceptions po talaga na porket life imprisonment, reclusion perpetua, automatic daw walang bail. Pwede pa rin po mag-bail pag hindi malakas yung guilt. Therefore, ibig sabihin po niyan or yung tawag po dyan, this is bail pero discretionary on the part of the court po yan. Hindi siya bail as a matter of right. Yan po yung difference. So ang sagot po, pwede mag-bail si Senator Laila De Lima pero nakadepende po yan ngayon sa circumstances surrounding her case. Okay? So ngayon, ang next question po natin, since sinabi ko na pwede or posibleng mag-bail si former Senator De Lima, ano ba mangyayari sa kanya? What will happen to Senator De Lima? Will she actually go to jail po ba pending yung trial kasi nga niremand? So kung ako po tatanungin, ang magiging status po talaga dito is unang-una po titingnan natin kung ano ba yung ginawa or ano yung in-order ng Court of Appeals. So sabi po ng Court of Appeals dito, yung decision dated May 12 and the order dated 06 July issued by the Regional Trial Court are declared null and void. So ito pong mga decisions sa to at yung order na to, ito po yung judgment of acquittal in favor of former Senator Laila De Lima. So makita po natin, ang sabi ng Court of Appeals, they are declaring it as null and void. Therefore, walang bisa na yung judgment of acquittal. Okay? At pangalawa po, ang sinabi ng Court of Appeals, we remand the case to the Regional Trial Court Branch 204 for it to decide the case in accordance with the rules stated in this decision. Okay? So in short, pinapabalik po ngayon sa trial court level para desisyonan ng maayos based on the rules dito sa decision ng Court of Appeals yung case po ni former Senator De Lima. So kung ako po tatanungin, si Senator Laila De Lima po is posibleng maaresto po siya assuming magkaroon ng bagong warrant of arrest na in-issue in
her favor kasi currently nakalaya naman na po siya, 'di ba? So yung mga previous matters po, let's say there was a previous warrant of arrest issued, wala na po yun. So ngayon, since binalik sa regional trial court, pwede ulit magpa-issue yung prosecution dito ng bagong warrant of arrest. So again, ulitin ko lang po, pwede po makulong dito si Senator Laila De Lima assuming there will be a new warrant of arrest na ma-issue against her. Kasi nawala na yung mga dating proceedings, 'di ba? Kasi nagkaroon na ng judgment of acquittal nga eh. However nga, since that was declared null and void, basically na-revive po yung case. So kung na-revive po yung case, yung isa po dyan is pwede mag-request yung prosecution ng warrant of arrest against the accused dito. So ang titingnan na lang po dito or yung rights na lang po dito ni former Senator De Lima is kung malakas ba yung ebidensya against her. Kung malakas po yung ebidensya against her, hindi po siya papayagan na mag-post ng bail ng korte dito. So yan po yan. So ngayon ang next question natin, what if naman questionin ng nila Senator Laila De Lima tong order ng Court of Appeals? Let's say inakyat po nila sa Supreme Court, ano ba yung magiging status nun? Pag inakyat po to sa Supreme Court nila Senator Laila De Lima, hindi po ibig sabihin naman nun automatic na hindi na siya pwedeng arestuhin. Kasi unless and until there is a restraining order, an injunction na hindi siya pwede arestuhin, pwede na to ma-execute tong judgment na to back dun sa trial court level. Kung bumalik na to sa trial court level, ma-remand na siya, mag-start na ulit dun yung proceedings, dun po posibleng ma-issuehan ng bagong warrant of arrest po si Senator Laila De Lima. Okay? Ano yung melody ng song? Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap pang-api at tusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka na kaibigan. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Binamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi di mapapawi. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.